Ituturing bilang bastos sa entrada ng liga, the Filipino superstar Renz Abando. Dahil sa matitinding laro nito na hindi lang basta-basta puntos ang ginagawa, kundi harap-harapan sa mga bigating player na sinasalpakan at nilalambitinan ang ring. At pagkatapos nito'y inihahasik ng malubha ang enerhiyang Pinoy na animoy, pustahang ice water sa kanto ang napuntahan. Yung tipong buwis buhay ang kapalit, makuha lang ang panalo. Ganyan ang nagiging kaganapan ngayon sa bansang Korea, na sa tuwing hahawak si Abando ng bola ay paniguradong mabubuhayang loob ang naturang team na kinaroroonan. Idagdag mo pa dito ang mga hustle play nito at laro na animoy David na lumalapa lang ng gulayat sa court. Sa impact nga na ito na ipinapakita ni Abando, lalong gumaganda ang mga pagtingin ng Koreano sa mga Pinoy. Para sa kanila ay sulit ang limpak-limpak na salaping maiuuwi ng ating kababayan sapagkat katumbas ng laro ng nilalahukan. Buhay ang ibinabala ng mga ito at sakaling magpatuloy pa ang ganitong pangangalampag ng mga Pinoy sa bansang ito, ating asahan ang tuloy-tuloy na pagpapadala ng mga puwersang Pinoy kung saan halos triple o 10 beses na mas mabigat na salapi ang nakukuha kumpara sa sahod sa Pilipinas. Ngayon nga ay ating saksihan at panoorin kung ano-ano na nga ba ang improvement ni Renz Abando para masabing nararapat na itong mapasama sa mga NBA player. Eto na ang Renz Abando highlights ngayong taon. Renz Abando kontra dito kay Kevin Kiambao. Sa KBL mga brother, magkakaalaman ngayon, no, kung sino ang mas mahusay, sino mas magaling. Dahil ang team ni Abando dito brother nasa top sa kanilang koponan, no. Eto, nagsimula na. First 5 ba si Abando? First 5 mga brother. Kevin Kiambao agad ang kumarangkada doon brother. Mainit ang bakbakan dito. Tignan natin, no, i-observe natin yung laro ni Renz Abando tsaka ni Kevin Kiambao. Ayan, no. So, lamang dito yung koponan ni Kevin Kiambao mga brother, no. Tignan natin ano magaganap dito kung maibabawi ba ni Renz Abando. Renz Abando mataki doon. At nagdarasal pa ron si Kiambao mga brother. Matindi yung import nila rito brother ha. Nga pala, nandiyan ka ba brother? Mag-comment ka ha. Renz Abando pumukol ulit. Eto, Abando. Nice play by Renz Abando. At natambakan doon brother. Natambakan na sila Kevin Kiambao sa pangunguna ni Renz Abando. Pumukol doon si... Sino yung brother? Nagkakainitan, mainit yung fight mga brother. Pinapalpal brother ni Renz Abando. Ayan o, pak! Matindi yung enerhiya. Sumamba halos yung mga player ng KBL brother. Ayan, Abando again. Bang! Matindi ang ginagawa dito ni Renz Abando. Rebound niya, tira niya. Ayan, pinapakitaan harap-harapan kay KQ. Pero si KQ may balik doon. Bang! 3 points ang sagot. Kumbaga dikit pero nakabalik itong kuponan ni Renz Abando. Maganda talaga ang enerhiya ni Renz Abando brother na iaambag niya sa kanyang team. So nagtala dito si Kiambao ng 17 points habang si Renz Abando mga brother nagtala ng 11 points. So dito tayo brother sa isang katunggali ni Renz Abando sa ibang team na Pinoy. Ayan o, Justin Gutang versus Renz Abando. Ito brother, tignan natin sino ang mas malakas sa kanila brother. Dahil lahat sila mainit kay Renz Abando ngayon. Ayan o, first 5 po dito si Gutang, habang dito hindi po first 5 si Renz Abando. So, i-simplify natin ang laro ng koponan na to at ang import na to brother. Ayan, lakay brother, ipapasok na. Pumukol ng 3, wala brother, no? Kitang-kita natin dito, medyo slow starter pa si Renz Abando dito. Parang kakagising lang at hindi pa nag-ehersisyo mga brother. Ito, medyo matagal pa nating makita dito si Renz Abando. Ayan o. Ayan, unti-unti si Renz Abando habang umaarangkada ang kanyang kalaban dito na si Justin Gutang. Bang! Ito Renz Abando aatake. Isa rin mga brother. Mainit na mainit dito ang koponan ni Justin Gutang. Ay grabe yun brother, Justin Gutang. Nabubulol pa tayo sa bilis ng laro niya rito, no? Pero ang tanong, si kanino ka rito brother?
Pinapakitaan din ni Renz Abando, pero si Gutang, brother, dinadaig talaga si Abando eh. So dito lamang po ang koponan ni Gutang para sa Samsung Thunders. Ayan mga brother, pumukol ulit doon. At matindi ang ginagawa dito ni Renz Abando. Ararong kalabaw. Grabe yung laro ng Gutang, brother, no? Tiras na labas, pasa, basic eh, no? Medyo natutulala dito sa laro si Abando, brother, no? Slow starter, kaya pala hindi siya pinurse 5 dito. Pero tingnan natin kung anong plano ng team niya. Uy, Abando again, energetic team ang pinapakita rito ni Abando. Bagamat hindi siya scorer dito, brother, no? Pinapakita niya sino ang alpha ng kanilang team. Kanino ka dito, brother, sa koponan na to? Ako kasi dito, Renz Abando, maganda yung pinapakita, no? Tingin mo, bakit hindi sinama sa Gilas to si Abando? So dito, tinalo na si Renz Abando nung kanilang katunggali dito na Thunder Samsung, no? Ayan, no? Bagamat maganda yung laro ni Renz Abando with 11 points, pero yung laro ng Justin Gutang dito, brother, no, mas ahead kesa sa kanya na naka 13 points. So panalo po yung koponan ni Justin Gutang. At tignan natin, brother, no, yung katotohanan patungkol kay Renz Abando. Panoorin pa natin to, brother, no. Mula sa pagkawala ng pangalan sa listahang bakbakan ng mga bansa, Gilas Pilipinas ni Renz The Lost Prophet Abando. Isang matinding pagbabalik ngayon ang magaganap sa karera ni Abando. Ito'y matapos maaninag ang pangalan sa lineup upang maglaro sa upcoming 43rd William Jones Cup sa Taiwan. Matindi ang kaganapang kinaharap ni Abando sa mga nagdaang panahon na animoy nangangapa sa kung saan na ang pinakamagandang oportunidad ngayon para kupkupin ang tinaguriang The Lost Prophet ng basketball. Marami ang nagsasabi na dahil ito sa kanyang naging injury. Ngunit kung ating titignang mabuti, ay pinili nito ang maging free agent upang ang sino mang kukupkop sa batang manlalarong ito ay nakahanda ang buong sariling iaalay ang buong puwersa at dangal. Taglay ang pagiging mahusay na manlalarong pagka-Filipino. Sabihin man ng iilan na animoy, tsepwera na ito sa Gilas Pilipinas. Ngunit ang totoo'y makikita natin sa uri ng kanyang paglalaro, ang dedikasyon, bigay todong galaw na nagpahinayang sa maraming panatiko ng basketball. Ang tanong, tama ba na hindi ito isinama sa lineup ng Gilas Pilipinas? Gayong ang batang ito ay matinding enerhiya ang laging ibinibigay sa bawat koponang nalalahukan. Ito nga ba ay tunay na napopolitika lamang pagdating sa oportunidad? O sadyang ito talaga ang dapat tahakin ng The Lost Prophet ng Pinas para mas tumibay ang loob mula sa mala roller coaster na kaganapan nito o estado sa Gilas Pilipinas? Muli, ating siyasating mabuti at panoorin kung ano nga ba ang tunay na maiaambag nito sa Gilas Pilipinas at ang mga dapat abangan sa muling pagbabalik nito mula sa ikalawang ligang lalahukan bitbit ang pangalang pagka-Filipino na umuugnay sa William Jones Cup League 2024. Muli, narito ang matitinding talakayan at highlights play ng tinaguriang The Lost Prophet player ng Philippine Basketball, Renz Abando. Welcome na naman sa ating commentary podcast and tatalakayin natin ngayon kung bakit nga ba o tama ba na hindi isinama itong si Renz Abando pagdating sa lineup ng Gilas Pilipinas. Talakayan din patungkol sa mga nagaganap ngayon sa karir nitong si Renz Abando. So umpisahan natin yan sa usapin na dapat ba isinama si Renz Abando sa Gilas Pilipinas. So panoorin natin yung ibang mga highlights play ni Abando, paano ba siya maglaro, no? Sa karir ng Korea. Oh, nice dunk by Abando. Tignan natin yung mga kakayanan ni Abando na posible niya bang magamit sana sa Gilas Pilipinas. Oh, nice block. What a block by Renz Abando. Taas no. So nakita natin yung leaping ability dito ni Renz Abando. Sobrang taas tumalon. Buwis buhay kung maglaro. Nakita nyo yung mga block doon ni Abando at pangiti-ngiti lang. So meaning to say, napakataas po
ng hype ni Abando. Meaning, ang ibig ko sabihin doon, yung positive energy na kaya niyang i-contribute sa team. Tulad niya, no? Pang! Sinalpakan ng buwis buhay ulit. So sa akin, hindi naman to usapin ng galing lang no? Yung pagiging lineup niya sa Gilas Pilipinas, sana ang magagamit niya doon yung kanyang mataas na enerhiya na maiko-contribute sa buong team kung nanghihina ito. Kita nyo, yung positive way na maa-adapt niya sa team, maibibigay niya doon sa team. So sa akin, okay lang naman kahit hindi siya na-line up doon, pero para sa akin, kailangan siya ron Yung mga ganitong uri ng enerhiya, kailangan to ng Pilipinas, no? Pero yung tadhana kay Renz Abando, mas napiling hindi siya doon maglaro. Kundi bagkos doon siya sa Jones Cup League na tinatawag. So ngayon talakayin pa natin yung mga usapin tungkol kay Renz Abando. Marami bang mas magaling kay Abando na dapat ilagay sa lineup? Para sa akin, brother, kung ako ang katanungin nyo, no? Maraming mas magaling kay Abando. Pero the way he perform inside the court, kakaiba. Sobrang talas ng kokote. Sobrang vigilant. Kita nyo, ganun yung mga ganung uri ng playman lang, kahit hindi scorer. Yung makita ng mga ka-teammate mo na ginagawa mo yung buong best mo, napakang big factor nun. So, nakita nyo, hinahabol pa ni Abando yung bola, mapalpal lang. Para sa akin, sayang yung pagkakataon na yun, no? Na hindi na isama si Renz Abando ron. Kasi posible nating makita sana yung ibang enerhiya ng Pilipinas Alam niyo yun, hindi man siya masasabi nating sobrang galing, pero yung pwede niyang maiambag sa loob ng court, para sa akin napaka big deal nun Kasi para sa akin, energy is everything. Pagka maganda yung energy mo, minsan kusang lumalabas yung chemistry ng team. So ano pa ba yung mga pwede natin talakayin patungkol kay Renz Abando? Tama ba, brother, para sa'yo, na hindi na ulit pumirma or nag-free agent si Renz Abando sa Korea? Tingin mo ba magandang decision yun? So para sa akin, 50-50. 50% okay, 50% hindi. Dahil isa siya sa mga kinikilala rin ng Korea, na parang star din nila doon. Kasi hindi naman to usapin lang ng score. Para sa akin, yung performance talaga yung pinaka the best. Tulad niya, ang bilis tumakbo. Sobrang taas tumalon. Oh, yan sinasabi nating sobrang taas tumalon. Kita niyo yung highlights play. Pang! Tsaka yung laro ni Abando, parang magugulat ka. Bigla-biglang nandun. Oh, yun na naman si Abando. Sumasalpak na naman. So sayang nga, na hindi siya pumirma ulit dun sa Korea. Pero baka kasi inunahan na ni Abando. Ayaw ni Abandong masira yung imahe ng Pilipinas. Na yung mga player ng Pilipino ginaganon-ganon. Hindi. Si Abando kasi, nakita ko sa kanya na kaya niyang bitbitin yung sarili niya kahit sa anong lugar. Ginagawa niya ng paraan, na mabitbit yung bandila ng Pilipinas, na hindi ma-down yung bansa ng Pilipinas. Para sa akin, good thing pa rin na isinalba niya kung ano mang naroon na pagpirma ng kontrata. So ngayon, ang pagkakataon ngayon, naglalaro na ngayon si Renz Abando sa ibang liga tulad ng tournament ng Jones Cup. Malaking bagay yun para kay Renz Abando to showcase yung kanyang talento at galing sa industriya ng basketball. So ito, Renz, nakita nyo ito, naglalaro siya sa Gilas nitong mga panahong ito. Tingnan natin. So Renz Abando is a package player. Kita nyo kung paano siya dumepensa. Yung taas ng talon niya nagagamit niya sa depensa. Ayan pang! Talagang nasa area na pinapalpal pa ng sobra. Iba pa naman yung impact pagka pinalpal mo ng matindi yung kalaban.
'Di ba? Binibigyan mo siya ng negative way na hindi nyo kami kaya. Ganun ho maglaro ang isang Renz Abando. Kita nyo, na turnover pa yung kalaban, na steal pa. Ito naman, anong play pa to kay Renz Abando? Oh, basic na basic. Almost teardrop yung dating. Ito pa, Renz Abando. Tingnan nyo, hindi selfish si Renz Abando. Nagagawa niyang maipasa yung bola sa mabilis na way. So masasabi natin na yung laro ni Renz Abando, kung Gilas Pilipinas lang tsaka Korea, sayang kung hindi siya nakakapaglaro doon. Pero kung mas makakatulong yun para maisalba yung kanyang good image sa industriya ng basketball, okay lang. At sana patuloy nating suportahan si Renz Abando kahit na parang pinagdadamutan, no, ng tadhana. So hopefully sana makita naman natin siya sa Japan B-League. So sa pamamagitan ng Japan B-League, kung makakapirma siya ron, makikita natin yung mga experience na pinagdaanan ni Renz Abando pagdating sa global competition, no? Kaya niyang maglaro sa Korea, kaya niyang maglaro sa Pilipinas as well, kaya niyang maglaro sa international level ng Gilas Pilipinas. Nakapaglaro naman siya doon in a short period of time. And hopefully sana makita ko siya sa B-League. Kayo ba, brother? Sang-ayon ba kayo sa aking mga komento patungkol kay Renz Abando na sana makita naman natin siya sa B-League? Dahil para sa akin, yun yung pinaka-best option ni Renz Abando kung hindi niya matutuloy yung sa NBA. Kasi alam naman natin, rising competition din, no? Very competitive din ng Japan in terms of basketball. Mataas po yung level ng purse doon. Mas malaki yung bigayan ng kita ng pera, sahod. Pero in terms of long-term play, hindi pa natin sure kung talagang goods yung sa Japan, no? Pero alam naman natin yung Japan very established pagdating sa sports. Boxing, basketball, sinusuportahan at unti-unti na nilang pinapalaki yung kanilang liga ron. So balik tayo kay Abando. Renz Abando. Ano ba yung mga kakayanan ni Renz Abando na maiaambag niya sa industriya ng basketball sa Pilipinas? Para sa akin, yung pagiging humble ni Renz Abando, factor yun, brother, sa basketball. Kasi kaya-kaya niya mabilis siya makaka-adapt sa mga kakamping niya. Kasi pag tinignan mo si Renz Abando, napaka-simple, no? Para siyang yung nagiging image niya sa akin ngayon ni Renz Abando, mabuting kaibigan, no? Masarap kakampi pero mahirap kalaban. Kasi unti-unti nagiging bastos na rin si Renz Abando sa court. In a good way, bastos in a good way na pinapalpal yung bola, nagfe-flex sa kalaban, yung kalakasan ng kanyang physical ability, mga ganun. Hindi naman porket nagfe-flex ka ng katawan mo, diba? Nagiging mayabang ka na, hindi. Kasi tandaan natin, brother, yung basketball, hindi lang yan normal na laro lang, na basketball lang. Kasama rin dyan yung pag-intimidate sa kalaban. Isa yun sa mga factor. So tignan pa natin dito yung laro ni Renz Abando. Yan, pinalpal ni Renz Abando. Kita nyo, brother, ganun po ang kayang ihatid ni Renz Abando sa loob ng court. At nga pala, brother, itong nakalagay dyan sa baba, The Late Game TLG, pakinggan nyo na lang po sa Spotify. Labas na po iyan kung may kapirasong oras ka. Dahil yung kantang yan, The Late Game, para yan sa lahat ng mga inaakala nila na late na sila sa takbo ng buhay. Hindi pa late, brother. Pakinggan nyo yung kantang yan, brother, at baka makatulong sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Na through music, no, may ipasa ko sa inyo yung mensahe na hindi pa laging huli yung buhay. Hindi ka pa late kasi laging may pagkakataon. Pakinggan nyo yan, brother, yung The Late Game sa TLG. Type nyo lang sa Spotify, The Late Game space TLG. So mapapakinggan nyo na yan doon. So maraming salamat. At speaking of The Late Game, brother, ganyan po kasi ang katangian ng isang Renz Abando na bagamat minamaliit ng marami,
hindi binibigyan ng oportunidad ng mga coaching staff, no? Talagang bumabawi palagi sa late game. Kung tawagin si Renz Abando, the late gamer. So tuloy-tuloy tayo sa ating usapin. Ano ba yung ginagawa dito ni Abando? Free throw. Tignan natin yung kapasidad ni Abando sa free throw. May shooting ba? So, yun ang problema minsan ni Abando, no? Hindi mo naman porket nag-content tayo rito, puro magaganda lang yung sasabihin natin. Nang sa ganun, nakikilala natin si Renz Abando. Oh! What a move by Renz Abando! Kita nyo? Sinaktan pa yung import. Grabe talaga magtanghal itong si Renz Abando sa loob ng court. Pagkatapos bastusin yung kalaban, no? Medyo natapalan pa ng siko sa mukha. Kaya mahirap banggain yung isang Renz Abando, bagamat medyo payat. Pero yung muscle niya sa katawan na binubuo, sobrang solid, no? Very athletic. Kita nyo yung laro niya dyan kanina, no? Foul counted po ang nangyari sa laban. Ganyan po maglaro si Renz Abando. Kaya kang panisin one-on-one sa loob ng court. Bang! Yan na naman po yung mga shooting ability ni Renz Abando. Kopyang-kopya niya yung pagka DeMar DeRozan, no? Ganun po si DeMar DeRozan, yung energy ganun na ganun. Oh, nice pass! Kita niyo yung mga magagandang play na yun na naibibigay ni Abando sa kakampi niya. Hindi niya pinapahiya yung kanyang mga kakampi rito, no? Binibigyan niya ng sustansya yung pasa. So ito, yung mga ganitong uri ng laban, very crucial. Napaka-crucial ng mga bakbakang ganito, no? So Renz Abando ulit. Pang! Mala Lakers yun, ah. Parang Kobe Bryant naman yung dating dun. So ito, ano ba yung magagawin ditong depensa ni Renz Abando? Ito, opensa ulit. Pang! Kita nyo, easy-easy kay Renz Abando mag-drive. Marami siyang mga kahalin tulad eh, no? The way he drive, no? Kung paano siya mag-drive ng bola sa loob ng court. Para siyang si Rondo na may pagka-DeRozan. Tsaka kung minsan, brother, yung laro ni Renz Abando rito, kahit na dire-diretso sa court, nakakakita pa rin ng kakampi. Nga pala, brother, pasensya na nga pala sa video natin, hindi man kita lahat kasi this is a transformative video, hindi natin pwedeng kunin lahat yan. May portion lang tayo. Pero ituring mo na lang to as radio podcast patungkol kay Renz Abando. Mga usapin, talakayan, kwentuhan. At free yung comment mo sa baba, brother. Libreng-libre lang mag-comment. May sa ating mga usapin at kwentuhan, interaction sa social media. Comment ka dyan, brother. Kung tingin mo ba tama lang na hindi isinama sa Gilas Pilipinas lineup? Tama ba na hindi pumirma ng renewal dun sa Korea? And tingin mo ba okay din ba na maglaro ito sa Japan B-League itong si Renz Abando? And tingin mo rin ba, brother, sama na rin natin, kaya pa ba o posible pa ba na maglaro ito sa Gilas sa NBA? Yun, brother. So masyado nang mahaba at marami yung ating pinag-uusapan. So at least nagkaroon kayo ng kaibigan at kakwentuhan patungkol sa usapin ng sports ng basketball. Kasi ako, proud ako na nakakasama ko kayo rito. Nakakausap, nakakakwentuhan. At inalayan ko nga pala kayo ng kanta. Kung tawagin ni The Late Game, TLG, ang title sa Spotify. Kung ang tingin mo sa buhay mo parang late ka na, parang malabo na yung bukas mo, yan, para sa iyo yung kanta na yan, The Late Game. So muli, maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilik sa ating content. Mabuhay kayong lahat. Ito ang aming kantang inihandog para sa inyo. Suportahan nyo po. At sa lahat ng may balak, sa amin dalawa na manggambala, chase ng black, malalepron kay Igor Kasama mo ako at laging ikaw ay sasamahan kahit saan, patungo sa pangarap nating dalawa.